Sa patuloy na tensyon ngayon sa agawan ng teritoryo, maraming tanong ang lumalabas, gaano kahanda ang Pilipinas sa China? Ano-ano nga ba ang mga plano at estratehiya na ginagawa ng bansa para labanan at tapatan ang napakalaking problema na ito? Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. G. Mga sagot. Ang Pilipinas, isang bansa na sagana sa likas na yaman at mahabang kasaysayan, ay nahaharap ngayon sa matinding pagsubok sa makabagong panahon. Sa paglipas ng mga taon, habang ang mga bansa sa Asya ay patuloy na nag-i-improve sa kanilang sandatahan, tila ang Pilipinas na dating kinatatakutan dahil sa mga malalakas nitong fighter jets, tanks, mga pure Filipino-made missiles, ay tila nawala ng bula matapos ang rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Simula noon ang Pilipinas ay tila na pag-iwanan na ng panahon. Masakit man isipin, ngunit isa sa mga pinakamalaking dagok ngayon sa ating soberanya ay ang sigalot sa West Philippine Sea at ang patuloy na pangingiaalam ng China sa ating mga sakop na teritoryo. Patuloy pa rin kasi ang China sa mga agresibong aksyon nito at ipinagsasawalang bahala ang pagkapanalo noon ng Pilipinas sa 2016 International Tribunal sa UNCLOS. Mas lalo pa nga naging mabagsik ang China at nagtayo pa ng mga military outpost at mga artificial na isla. Sa tuwing pumapalag ang Pilipinas ay kung hindi bobombahin ng water cannon ay babanggain ang ating mga barko. Walang magawa ang ating Coast Guard kundi ang magprotesta sa walang katapusang diplomatiko na hindi naman pinapakinggan ng China. Ang tanong ngayon, ano na nga ba ang mga paghahanda na ginagawa ng Pilipinas para paghandaan ang banta ng China? Ang modernization program ng gobyerno ay nagsisimula na noon pang mga nakaraang administrasyon at ang kagandahan rito, itinutuloy ito ng mga sumunod na pangulo. Patunay na naglalaan na tayo ng pansin sa ating seguridad at soberanya. Una na riyan ang pagpapalakas sa ating maritime forces, ang ating gobyerno, at bumibili ng mga advanced amphibious vehicle at mga corvette-class na barko para ipangtapat sa mga malalakas at aktibong vessels ng kalaban. Idagdag mo pa ang mga nakasalang na frigates na inorder na ng Pilipinas. Sa bansang Korea at Japan, maari itong dumating sa unang mga buwan ng 2025. Dahil sa mga sagupaan sa pagitan ng China at Pilipinas, naglaan ang Pilipinas ng 45 bilyong piso, mga 773 milyong dolyar, para sa pagtatanggol sa taon na ito. Isama pa rito ang paglalaan ng karagdagang pondo para sa pagbili ng mga kagamitan, kabilang ang mga armas at intelligence equipment. 3 C-130J-30 Super Hercules Tactical Airlifter ang ipapadala sa Pilipinas sa 2026. Nakatatanggap din ang Pilipinas ng 2 BrahMos missile units mula sa India na talagang magagamit natin sa ating proteksyon, dahil kaya nitong i-intercepts ang mga mabibilis na missiles at drones sa himpapawid. Idagdag pa ang karagdagang Acero-class gunboat mula sa Israel sa susunod na taon. 2 bagong landing dock platform ang ipapadala mula sa Indonesia sa susunod na taon. Makakatanggap ang Pilipinas ng 2 corvette mula sa South Korea sa paligid ng 2025 at 2026 at 6 na offshore patrol vessel ang ipapadala mula sa South Korea sa 2028. At isa sa pinaka-inaabangan na plano ng ating gobyerno ay ang pagpapalakas sa kanilang pambansang depensa sa pamamagitan ng isang programa na tinatawag na Horizon 3 na may layuning mag-upgrade at mag-modernize ng kanilang mga sandata at kagamitan. Ano nga ba ang Horizon 3? Ito ay isang programa na naglalayong palakasin ang mga kakayahan ng militar ng Pilipinas sa susunod na 6 na taon na may target na budget na 500 bilyong piso. Hindi pa malinaw kung paano mapupunduhan ang programa. Ngunit ang iba't ibang mga bansa ay nag-aalok ng tulong. Ang France, Spain at South Korea ay nagsumite ng mga alok upang mag-supply ng mga submarino sa Pilipinas. Nauna na ang France ay nag-aalok ng Scorpene diesel-electric submarines, habang ang Spain ay nag-aalok ng 2 S-8 class submarines at ang South Korea ay nag-aalok ng 2 Jangbogo 3 diesel-electric submarines. Plano rin ng militar ng Pilipinas na magkaroon ng mas kaunting kagamitan ngunit mas makapangyarihan
na naka-align sa kanilang bagong pasulong na pagtatanggol na diskarte. Ang layunin ay upang makatugon ng mabilis sa mga banta, lalo na sa mga naiulat na engkwentro sa mga sasakyang pandagat ng China. Ang mga ganitong diskarte ay nagbibigay diin sa pagpapalakas ng mga depensa sa mga isla na inaangkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Magkakaroon din ng Re-Horizon 3 kung saan ang layunin ay gumastos ng humigit kumulang 35 bilyong dolyar, 2 trilyon piso, sa loob ng susunod na dekada. Ang layunin nito ay hindi lamang ang makakuha ng mga modernong sandata, kundi pati na rin ang pag-aalis ng mga luma at hindi na epektibong kagamitan. Inaasahang tataas ang badyet para sa depensa ng bansa, na inaasahang aabot sa 6.2 bilyong dolyar sa taong 2029, at ang gastos sa pagkuha ng mga bagong kagamitan ay tataas ng 4.9% taon-taon mula 2025 hanggang 2029. Number 1 sa listahan na gustong makuha ng Pilipinas ay ang Wanhee-class offshore patrol vessels. Ito ang mga barkong dinisenyo upang mapabuti ang kakayahan ng bansa sa maritime security at surveillance. Idagdag pa ang mga missile corvettes. Ito ay mahalaga para sa pagpapalakas ng naval capabilities ng bansa at pagpapabuti ng anti-ship at anti-air capabilities. Kasama din ang fast attack interdiction boats na ang layunin nito ay mapabilis ang pagtugon sa mga banta sa karagatan. Sa 70 Black Hawk helicopters, ang mga helicopter na ito ay makakatulong sa mga operasyon sa paghahanap at pagsagip, pati na rin sa transportasyon ng mga tropa. Ang mga pondo para sa modernisasyon ay nagmumula sa isang hiwalay na budget na hindi kasama sa karaniwang budget ng Department of National Defense. Sa kabila ng mga hamon sa pananalapi, ang gobyerno ay nagpatuloy sa pagbuo ng mga kasunduan sa mga internasyonal na kasosyo tulad ng Estados Unidos at India na nagbigay ng mga pondo at teknolohiya para sa modernisasyon. Halimbawa, ang Pilipinas ay nakakuha ng 375 milyong dolyar na halaga ng BrahMos cruise missiles mula sa India. Bagaman ang Re-Horizon 3 ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng AFP, may mga hamon na dapat harapin. Ang mga issue sa pananalapi, kasama ang mga inaasahang pagbabago sa ekonomiya, ay maaaring makaapekto sa pagpapatupad ng mga plano. Ang mga nakaraang taon ay nagpakita ng mga pagkaantala sa mga proyekto dahil sa kakulangan ng pondo at ang epekto ng pandemya ng COVID-19. Gayunpaman, sinabi ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay hindi naghangad na magkaroon ng kaguluhan sa rehiyon at baguhin ang mga hangganan ng kanilang teritoryo sa South China Sea, at ang kanilang focus ay sa pagtatanggol sa kanilang sarili at sa pagpapatuloy ng mga diplomatikong usapan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay tumaas noong nakaraang taon dahil sa mga madalas na hindi pagkakasundo sa dagat sa loob ng EEZ ng Pilipinas dahil sa 10 dash line ng China. Tinuligsa ng Pilipinas ang 10 dash line ng China na nagpapakita ng isang pag-aangkin sa karamihan ng South China Sea. Sinasabi ng Pilipinas na ang linya na ito ay nagdudulot ng pagtatalo at hindi makatarungan dahil ito ay pumuputol sa mga teritoryo ng iba pang mga bansa sa rehiyon. Ang South China Sea ay isang mahalagang bahagi ng tubig para sa mga kalakalan na dumadaan sa higit sa 3 trilyong dolyar na halaga ng mga kalakal kada taon. Kung tutuusin, malaki ang advantages ng Pilipinas sa ibang bansa dahil napapaligiran tayo ng malawak na katubigan. Ibig sabihin, walang ibang way upang masakop ang bansa kundi sa pamamagitan ng naval attacks o aerial attack. Kaya kung mas mapapalakas natin ang ating depensa sa mga ito, maaring magbago ang takbo sa rehiyon. Dahil bilang pangalawang pinakamalaking archipelagic state sa mundo, ang Pilipinas ay may higit sa 7,000 mga isla na nagbibigay ng natural na depensa laban sa mga panlabas na banta. Ang pagkakaroon ng maraming pulo ay nagpapahirap sa mga dayuhang puwersa na magpatupad ng ganap na kontrol sa teritoryo, na nagiging hamon sa mga intensyon ng China na palawakin ang kanilang impluwensya sa rehiyon. Ang mga pulo ay nagsisilbing mga base ng operasyon para sa mga lokal na puwersa,
na nagbibigay ng pagkakataon para sa mas mabilis na pagtugon sa mga insidente sa karagatan. Ang pagiging arkipelago ay nagbigay daan din sa Pilipinas na makipagtulungan sa iba pang mga bansa sa rehiyon, tulad ng mga Pacific Island nations na may katulad ng mga hamon sa seguridad. Ang pagkakaroon ng mga kasunduan sa depensa at kooperasyon sa mga bansang ito ay nagpapalakas sa kolektibong seguridad ng rehiyon na nagiging hadlang sa mga agresibong hakbang ng China. Ang mga kasunduan sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos ay nagbibigay ng karagdagang lakas at suporta sa mga hakbang ng Pilipinas laban sa mga paglabag sa kanilang soberanya. Sa huli, ang ReHorizon 3 ay isang mahalagang hakbang para sa Pilipinas upang mapanatili ang pambansang seguridad at protektahan ang mga teritoryo nito laban sa mga banta, lalo na mula sa China. Sa pamamagitan ng mga bagong kagamitan at mas mahusay na estratehiya, ang bansa ay naglalayong maging mas handa sa mga hamon sa hinaharap. Ang tagumpay ng programang ito ay nakasalalay sa kakayahan ng gobyerno na pamahalaan ng mga pondo at makipagtulungan sa mga internasyonal na alyado upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Ikaw mga kaalam, ano ang masasabi mo rito? Comment down below ang inyong opinyon.